Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Agriculture Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Joycel Panlilio. Magandang hapon po at welcome sa Arangkada Balita ASEC. Magandang hapon po at sa ASEC. lahat po ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat, ASEC. Linawin lang po namin, kailan po ipapamahagi ang fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda? Para po doon sa ating mga magsasaka, nagsimula na po tayo magpamahagi ng fuel subsidy noong nakaraang linggo pa po. At para naman po doon sa ating mga farmers, ay inaasahan po na by next week po ay makapagsimula na po tayo makapagbigay nito sa kanila. Magkano nga po ulit yung ibibigay natin sa kanila? Para po doon sa ating mga magsasaka ay 5,000 po bawat isa at doon naman po sa ating mga mangingisda ay 3,000 po bawat isa. Opo, ano po yung requirements para makuha po ito? At paano po ma-verify yung pinaka-nangangailangan po, yung mabibigyan po natin ng ayuda? Unang-una po, kailangan po ay nandun po sila sa listahan ng DA, yung official registry po namin, yung Registry System for Basic Sector in Agriculture or yung tinatawag po nating RSBSA. Pangalawa po, kailangan po na sila po ay merong makina o equipment na ginagamitan po ng fuel. At ang priority po natin dito ay yung mga nasa, for our farmers po, fisher folk po ay yung mga nasa 5th class and 4th class municipalities po, yung una po nating binibigyan po nitong fuel subsidy. May tsansa pa po ba kaya na mapataas yung ayudang 3,000 pesos sa mga mangingisda dahil yung iba nga po ay 5,000 yung nakuha po nila? Sa ngayon po, yun po ang ating nasa guidelines. But aside po from this 3,000 fuel subsidy, ay meron naman din pong ibang support o assistance na pinamamahagi po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kamukha po ng insurance po at mga inputs po para po sa kanilang pamamalakaya. Mm-hmm. Ilan po ba ang mabibigyan po natin na mga farmer at mga fisher folk? Doon po sa fisher folk, meron na po tayong pamahagian na halos 10,000 individual fisher folk. Ito po ay out of yung tinatarget po natin na 16,000 fisher folk. Para naman po sa mga magsasaka ay around mga 9,570 beneficiaries po yung magiging pagkakalooban po natin ng fuel subsidy. Punta naman po tayo doon sa benteng bigas. Meron na programa. Meron pa po ba ito at kaya ba itong masustain? Yes po, patuloy po yung ating pagbibenta ng 20 pesos na bigas para kada kilo at sapat po yung ating supply para dito. At meron po ba tayong inaasahang pagtaas sa presyo ng mga regular na bigas, for example, at iba na rin mga agriculture products? Dahil nga po dito sa pagtaas ng presyo ng langis ay baka hindi na po natin maiwasan yung pagtaas ng presyo dahil po sa transportation po na ginagamitan ng fuel. Pero patuloy naman po tayong nagmo-monitor ng presyo para maiwasan po yung pananamantala ng mga nagtitinda at kung may kailangan pong aksyon na gawin sa mga makikitang nananamantala sa presyo ay atin po itong hindi sasampahan po sila ng kaukulang reklamo. Meron po ba tayong mga produktong binabantayan na tumaas na ang presyo sa ngayon? At tinitingnan po natin lagi ngayon ay yung bigas at mga gulay. May mga kaunting pagtaas naman po pero wala pa po tayong nakakitaan na meron pong profiteering na mag-a-amount to profiteering yung presyo po ng ating mga pangunahing bilihin. Wala yung katulad dati, di ba? 500, 800 pesos na sibuyas. Yung mga sibuyas, opo. Wala naman pong ganon. Wala po. At saka yung isa pong pinag-uusapan at pinag-aaralan po ngayon ay yung paglalagay nga po ng price cap po sa ating mga imported na bigas. Pero sa mga susunod na linggo po natin malalaman kung kailan po ito mai-implement. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio.